Ayun. Hello, mabuhay mga Malaya at welcome back sa Alternative Lifestyle. Feeling ko live ngayon pero actually hindi. And speaking of live, ang tagal na nating hindi nakakapag-live kasi matagal din akong nawala. So more than a month akong hindi umere dito sa Sunday live natin. At ngayon, matatapos na yung taon, hindi pa rin ako nakakapag-live kasi kakauwi ko lang galing sa mga paglalakbay ko nitong mga nakaraang mga linggo. Madalas akong nasa Mindanao at nasa Palawan. So yun yung routine ko nitong nakaraang mga linggo. Kaya hindi ako nakakapag-live. For sure, mapapanood nyo to. It's either before January 1 or January 1 or 2024 na kasi i-upload ko to na December 31st. So yun, gusto ko lang bumati sa inyo ng Happy New Year at sana yung mga nagdaan ninyong buwan ngayong 2023 ay naging masagana or naging maayos naman. At kung hindi naman naging maayos ay sana na ituring natin itong mga aral, no, at nagawa natin na makuhaan pa rin ng inspirasyon kahit yung may mga challenges o may mga hindi kaaya-aya na pagdaanan ngayon 2023. Okay, tumitingin ako dito kasi may titingnan akong monitor, tinitignan ko yung mga dati kong videos. So parang sabi ko, mag-upload ako sa inyo ng at least 5 na parang best content for me, yung nagustuhan ko, yung memorable sa akin for 2020, sa buong 2023. And kung sakali man may mga gusto kayong content ngayong 2023, comment nyo na rin sa baba para lang malaman ko kung ano yung nagustuhan yung content ngayong taon na to or anong nagustuhan nyo sa channel na to this year. So yun, kaibabahagi ko sa inyo yung mga top 5 contents na mayroon ako. Although lahat naman na naging content natin dito, nagustuhan ko talaga siya. Pero, syempre, personal kong ano yun personal kong buhay yun, kaya nagustuhan ko siya. Pero, meron akong mga top videos or content. So, eto, meron akong unang-una dito is yung bulaklak na diwata at ang ritual sa ulan at mga halaman at iba pa. So, yung una yon sa list ko or pang-5 sa list ko kasi pababa ay mamaya i-reveal ko yung top 1 ko. So, ito pang 5th yung bulaklak na diwata. Ito kasi, kaya to na pasok sa top 5 ko kasi umuwi ako sa amin, sa Agusan nito. Nag-stay ako doon ng medyo matagal-tagal din. At syempre, kasama ko yung family ko. Tapos naka-visit din ako doon sa ancestral ceremony namin. Cemetery. Tapos, nag-celebrate din kami ng birthday ng father ko doon. Parang hindi lang yata na ipakita sa video na to, pero kasama yun doon sa pagpunta ko. So, may natutunan din ako sa tita ninang ko, sa aking tita, ng isang uri ng healing process. Tinuruan niya ako gumawa ng uri ng lana. Kasi marami namang mga lana, pero special yun kasi galing sa mga bulaklak. So, eto kaya nagustuhan ko nga dahil may personal touch sa akin dahil kasama ko yung mga relatives ko doon sa amin mismo sa Agusan. And yung next ko naman, isa din sa napakagandang content sa feeling ko lang naman na nagawa ko this year is yung pagpunta ko ng Palawan. So hindi lang naman isang video yung gusto ko, no, basta anything na may kinalaman sa Palawan, isa yun sa pang-apat na top 4 ko, pasok sa top 5. Bali pang 4th video na gusto ko is yung spiritual retreat sa Isla Darocotan. So lahat ng mga videos ko sa Isla Darocotan for 2 reasons. Una, napaka ganda ng paligid, as in super ganda ng paligid. Pangalawa, na-inspire ako sa mga nakasalumuha kong tao dito. Marami akong natutunan. Hindi lamang ako yung nag-share, although isa ako sa mga parang wellness teachers dito. Kumbaga yun yung job description ko doon. Nagtuturo ako ng meditation, nag-share ako ng knowledge about spirituality. So more of ganun yung task ko. Pero dahil marami ako nakakahalubilo ng mga iba't ibang tao, nakakakuha ako ng magandang mga story na kung saan ay malaking impact din sa aking pagkatao. So yun, and super ganda talaga ng kalikasan doon, lalo na yung beach kung nasaan ako nagstay. So ilang linggo ako nagstay doon at yun ang pinaka twice yata akong bumalik this year. Yun ang isa sa magagandang lugar na napuntahan ko sa buong buhay ko. At yung pang third ko sa top 5 ay ang ritual, tama ba ako? Oo, ang ritual sa Balete. So kamakailan lang to, yung ritual sa Balete, medyo isa to sa mga bago-bago nating na-upload. Dahil unang-una, hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na
makapagseremonya traditional sa Balete kasi hindi na siya ganun kakilala or ka-known na tradition sa mga panahon na to. Iilan na lang sa mga babaylan ang dumadaan sa ganitong klase ng mga ceremony or nakaka-experience ng ganitong ceremony. Napaka-special sa akin ng araw na to kasi dinedicate talaga namin doon sa Balete yung ceremony na yun para sa akin, para magkaroon ako ng better connection sa mga tagbanwa or sa mga nature spirit. So, noong unang panahon kasi ang mga baylan ay gumagawa din ng mga ritual sa mga Balete bilang ito ay bahagi nga ng makulay na paniniwala natin na ang mga Balete ay sacred trees. Part siya ng minor rite of passage ko bilang isang baylanon. Then, yung sunod naman, ito yung pangalawa. So, ito yung isa sa hindi ko talaga makakalimutan. So, top, parang pangalawa sa top 5 contents na nagustuhan ko dito sa channel. Yung ritual sa wagas na pag-ibig, basa pagbubuklod, pag-iisang dibdib. So, babaylan ritual, ganyan. Yun yung title. Napaka-babait nung couple, no? Si MC at si Carl. So, sobrang nag-enjoy kami sa kanila. Sobrang accommodating nila at talagang napakalaki ng respeto nila sa mga traditional rituals at nakakatuwa na pinili nila na traditional ang pamamaraan ng kanilang pagbabasbas sa pagbubuklod. Napaka-magical at napaka-romantic dahil nga blessing ceremony siya or holy union kumbaga. Tapos, syempre, ang pinaka number 1 natin, ano ba yung pinaka number 1? Ayun, ang pinaka number 1 for this year, 2023, ay yung taunang pagtitipon ng mga babaylan. So, yun yung kung tawagin namin ay sayawan or kahimunan or gathering every year. So, dito rin kasi ginagawa yung major rite of passage ko. Kasi ang mga baylano ay dumadaan sa 7, at least minimum of 7 spiritual ceremony or rite of passage na kung saan kailangang mapagdaanan para maging ganap yung pagkabaylan, at yun nga ay dumadaan ako sa ganitong klaseng traditional ceremony dahil ito yung landas na tinataha ko sa ngayon. So, syempre, number 1 talaga sa heart ko yung content na yun kasi napakadaming mga experiences na napakagaganda. Katulad ng kasama ko yung mga kakilala ko din na mga diwataan na bumisita. Parang sinama ko sila doon para ma-experience nila ng actual ang culture na mayroon doon. Tapos, may mga dumating din na mga iba't ibang elder na mga nakatatandang mga babaylan from different tribe para makidalo sa sayawan at dun sa rite of passage nga na ginawa sa akin. Kaya sobrang blessed ako sa video na to, sa experience na to, dahil napakalaking bahagi ito ng aking buhay, hindi lamang physical but also spiritual mainly, and ayun, so sobrang napakaganda ng experience na to. Tapos, yung buong taon na ito, kung bibigyan ko ito ng title para sa buhay ko, siguro ang title ng taon na to ay Tagpo. Yun ang parang pinaka-title ng taong 2023 para sa life ko, ha. Tagpo. Ayun. So, tagpo kasi napakadami kong tinagpo. Napakadami kong mga tao na kinausap, kinilala, pinuntahan. So, ang dami kong travel na ginawa. Ang dami kong mga taong ngayon ko lang nakita pero matagal ko nang kausap. Ang dami ring mga tao na first time ko lang talaga nakilala ever pero napakaganda ng ibinigay sa akin na parang part ng life ko kumbaga nung pagkakakilala ko sa kanila. So sobrang thankful ako sa lahat ng mga tumulong sa journey ko, sa lahat ng mga nangyari ngayong taon na to. Napakaganda ng 2023 for me. Of course, may mga down moment pero compare doon sa mga magagandang sitwasyon at saka sa mga not so good, mas marami pa rin ang magagandang sitwasyon at nagpapasalamat pa rin ako. And I hope ganun din ang naranasan ninyo. At kung sakali man nagkaroon kayo ng negative experience ngayong 2023, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi totoo yung sinasabi na habang may buhay, may pag-asa. Hindi yun parang ang corny, lagi na naririnig yan. Pero sa totoo lang, totoo yan. Habang humihinga ka, huwag kang mawala ng pag-asa. So, ngayon 2024, hangad ko na mas magkaroon pa kayo ng mas masaganang buhay. Lahat tayo, diba? Sino bang ayaw ng masaganang buhay? At magkaroon pa at mag-evolve pa tayo lahat, both practical,
emotional, mental, spiritual, lahat na ng bahagi ng konsepto ng buhay natin ay mag-evolve pa positively. So, i-enjoy natin ang bagong taon. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat kasi hindi kayo bumibitaw. At kung bago ka lang naman na nanonood sa akin channel, ay alam mo na yung gagawin mo. Subscribe ka na, mag-join ka na dito sa aming community. At sa lahat naman nandyan mula noon hanggang ngayon, thank you so much. At iniintindi nyo ako sa tuwing sinasabi ko na medyo maglalaylo ako dahil wala ako dito. Dahil hindi sa lahat ng oras, present naman ako sa YouTube dahil hindi lang naman umiikot ang buhay ko dito. Ito ay binabahagi ko lang yung life ko, yung way of life ko, yung lifestyle ko, yung spiritual journey ko, yung even yung mga ibang mga touch ng life ko, ibinabahagi ko rin dito at yung nag-share ako ng knowledge sa diwataan or animism para makatulong dun sa mga tao na nandito sa ganitong klaseng spirituality, yung animism. Pero hindi naman kasi ako nagturo ng how to become mababaylan dito ha. More of animism ang tinuturo ko kasi personal and traditional kasi yung babaylan journey. So, sinishare ko lang yung personal journey ko to let you know na nag-i-exist pa rin yung mga ganitong klaseng tradition. Pero sa major part ng contents natin dito ay nag-share ako to inspire you sa buhay ulit ang pamamaraan ng ating mga ninuno o yung animism or diwataan. Kung tawagin ko nga ito, diwataan spirituality o yung animism. So, yun mga Malaya, sobrang salamat ulit. Maraming salamat. At hanggang sa susunod na mga videos, ayan, sobrang hindi ko na masabi ma-end ito ng tama kasi parang gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang lahat isa-isa pero kilala nyo na kung sino kayo. So yun, comment lang kayo kung ano yung mga gusto yung sabihin sa channel natin, sa akin, sa taon na ito. Gusto kong marinig kasi syempre gusto ko makabasa ng mga messages nyo rin dahil ako lang nagbibigay ng messages sa inyo. So I hope mag-comment kayo this time para may mabasa akong magaganda pagpasok ng taon at kung anong content ang gusto nyo at kung bakit ninyo nagustuhan. Yun lang mga Malaya, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Happy New Year! Bye!